pag-uusapan muna natin etong katangahan nitong mga taga-suporta, nitong si Digong mga kababayan at yung katangahan ng mga vlogger nitong si Digong. Ano po, dahil kung matatandaan nyo, naging mainit na usapin kahapon at balita mga kababayan, yung nangyari daw na abutan na kung saan ang pinapalabas nitong kampo, nitong mga vlogger mga kababayan, nitong si Digong ay white substance, yung inaabot o sa madalit salita, yung inaabot po kay PBBM ay ipinagbabawal na bato. Pero kung titingnan natin mga kababayan, since hindi sila umobra doon sa kanilang mga patutsyada patungkol doon sa Polvoron video na kung saan may hawak daw si Inday Sara na panibagong video na naman kuno mga kababayan, na kung saan may video sila na ipapakalat or may video sila na peking ipinakalat. Ngayon, pakinggan muna natin etong balitang ito dahil dito po tayo magbabase mga kababayan sa pag-uusapan nating ito. Etong nag-viral na usapin kahapon na kung saan kitang-kita nyo kung gaano katindi yung katangahan ng mga vlogger nitong si Digong at yung katangahan ng mga supporter na nananiwala dun sa mga vlogger mga kababayan. Ano po? Anyway, eto i-play po natin mga kababayan. Etong nakita nating balita galing po sa TikTok na kung saan mga kababayan, eto po ay galing kay Grant Mediacom. Kanya po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ang reaction video. I-play na po natin mga kababayan. Kumusta ang mga promotor ng Polvoron video? Kaya pa ba? Balita ko yung isa nagtatago na. Harry, akala ko ba sabi mo authenticated na? Ngayon ang kasagutan niya pag nakita na niya ang Polvoron video. Deepfake yan. Well, Marcos Jr., meron pong authentication ang Polvoron video, hindi AI, at ikaw talaga yan sa video na yan. Bakit iba ata ang naririnig ko lately? Parang si Bato ka rin pala, naniniwala sa balbalan ni Morales at Maharlika. Eto mga kababayan ha, etong mismong inilabas ng Vera Files na kung saan mga kababayan talagang pinack-check nila yung patungkol dun sa video na pinapakalat ng kampo nitong sina Maharlika, nitong sina Harry Roque. Sa madalit salita, yung kampo nitong sina Digong mga kababayan, isang malaking ka-fake newsan po. Ano po, at yan po ay ayon dito sa Verify. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Senador na naniniwala sa paandar ng isang komedyanteng kalbo. Isipin mo, authentic daw ang dokumento dahil may punch hole? OMG, ano ba ang nangyayari? At ito namang isa, premyadong abogado na nagpakalat ng peking video para magkagulo ang gobyerno? Naku, sedition ba ang tawag doon, attorney? Naaalala ko tuloy si Bato noong nagpatawag ng hearing sa Senado. Hindi ko alam kung anong batas ang gustong mabuo. Eto mga kababayan ha, kaya natin ipinapakita ito kasi etong lahat ng ginawa nilang ito hindi po umubra sa mata ng publiko mga kababayan. Napag-usapan ilang minuto lang pagkatapos na baon na sa limot. Bakit mga kababayan? Kasi walang katotohanan at walang basis yung inaakusan nila sa ating presidente. Kaya ang nangyari mga kababayan, yung pasabog nila, saglip na malaking pasabog, naging kwitis na lang mga kababayan. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Tingnan nyo mabuti kung ano yung ginawa ni Senator Bato de la Rosa na pag-aaksaya ng pera ng mamamayan. Ano po, dun sa walang kakwenta-kwentang PIDEA leaks. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Pero bandang huli, wala. Bayan ang kawawa. Gumastos lang sa hearing gamit ang pera ng bayan para lang bigyan ng entablado ang witness na convicted sa kasong perjury o pagsisinungaling. Ang cool, di ba? Convicted sa perjury, tapos si senator binibigyan ng credibility. Only in the Philippines yan. Kaya very proud ako sa mga politiko natin dito. Alam nyo ba na ang Pilipinas ang isa sa pinakamaraming bilang ng bulag sa mundo? Ayaw mo maniwala? Sige ganito. Bilangin mo ang kaibigan, kapitbahay at mga kamag-anak mong bulag sa katotohanan. Yung patuloy na nagpapagoyo sa mga yabang at paayuda ng mga politiko. Nakakatuwa ang sirkus ng mga politiko sa bansang ito. Di ko na tuloy malaman kung sino ba ang totoong demonyo. Minsan tuloy gusto ko na maniwala kay Harry na wala talagang matino dito sa ating country. Take it away, attorney. Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan. Ngayon mga kababayan, maliwanag
na yung kanilang mga ipinapakalat na mga video at yung mga ipapakalat pa nilang video, talagang lumalabas na fake news po talaga mga kababayan. At yan naman ay ilang beses na nating pinatunayan sa inyo at ipinakita sa inyo dahil on live, yung video na ipinapakalat nila, isinalang natin doon sa sinasabi nilang deepware mga kababayan, and then lumalabas doon na talagang suspicious yung video na ipinapakalat po nila. Ngayon mga kababayan, nung hindi umubra yung ipinapakalat nilang video, ang ginawa ng kampo ng mga walang modong ito mga kababayan, pinagdiskitahan yung nangyari mga kababayan na pag-aabot ng PFP, Partido Federal ng Pilipinas badge mga kababayan, at pinapalabas po nila na ipinagbabawal na bato daw sa ating presidente. Dahil nga naman kung titingnan nyo, yung abutan kasi mga kababayan, pagka ikaw ay tao na madaling mapaniwala ng mga bugok na vlogger nitong si Digong mga kababayan, talagang maniniwala ka. Ano po, na ganun nga yung iniaabot. Pero mga kababayan, kung isusum po kasi yan, kung titingnan po natin yan, maliwanag naman na badge mga kababayan yung iniabot sa ating presidente. Partido Federal ng Pilipinas badge mga kababayan. Ano po, ngayon basahin natin etong nakita po nating balita. Sabi dito mga kababayan, eto daw. Umanay white substance na inabot kay PBBM, isang lapel pin daw say ng PCO mga kababayan. Sabi pa dito, basahin natin. Pinabulaan na ng Presidential Communication Office o etong PCO ang mga aligasyon tungkol sa umanay sakit ng white substance na inabot kay Pangulong Bongbong Marcos ng isang sibilyan. Ayon sa fact-checking team ng PCO na maging mapanuri, ang natatanggap daw ni PBBM ay isang lapel pin ng emblem ng Partido Federal ng Pilipinas or yung parang badge mga kababayan na inilalagay dun sa mga damit. Parang katulad lang ng mga politiko, di ba kung makikita ninyo, meron silang mga nakalagay sa kanilang damit mga kababayan na parang flag. Ano po, na parang flag na kung titingnan nyo, talagang madali nyong marerecognize yung isang politiko or isang abogado mga kababayan or yung mga matataas na tao. So ngayon, eto naman, yung iniabot kay PBBM parang emblem yon mga kababayan, ng bagong emblem ng Partido Federal ng Pilipinas na kung saan siguro yung gamit ni PBBM ay yung bilog pa mga kababayan at yung luma, kaya inabutan siya ng bago. At ngayon, pinalabas yon mga kababayan na white substance powder nitong kampo nitong si Digong. So ngayon kung titingnan po nating mabuti, ang nakakapagtaka nga dito, alam na nga ng mga taga-suporta nitong si Duterte na yung pinapakita sa kanila, pinapakalat ng mga bugok na vlogger ni Digong mga kababayan, puro kalokohan na, pinaniniwalaan nyo pa. Di wala kayong pinagkaiba doon sa pinaniniwalaan yung mga vlogger na bugok. Bugok na nga yung pinapanood nyo, pinaniniwalaan nyo pa. Hindi man lang kayo nagre-research, hindi nyo man lang tinitingnan. Mas lalo nyo lang pinapatunayan na talagang madali nga kayong maloko ni Sara Duterte pagdating sa mga pasimpleng pangako na kahit nangungurap na mga kababayan, paniwalang-paniwala pa rin yung mga taga-suporta nitong si Digong. Kasi nga, taga-suporta mga kababayan. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, eto pa daw. Kumakalat kasi ngayon sa social media at pinag-uusapan ng mga netizen ang low quality video na kuha sa official high resolution feed ng Radio Television Malacanang RTVM, kung saan makikita na may inabot ang isang sibilyan kay PBBM habang nasa isang pagtitipon. Sabi ng ilang netizen, sa harap-harapan sa publiko ang ginagawang abutan. Pero kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, yung abutang yon, yung iniaabot, emblem ng Partido Federal ng Pilipinas mga kababayan. Ano po, so sabi pa dito, sa isang Facebook reel na in-upload na maging mapanuri nitong Sabado, Setyembre 28, sinabi nila na out of context ang kumakalat na video. Ginamit ng ilang individual ang ganitong content upang magpalaganap ng maling naratibo kapag ang isang video o larawan ay ibinahagi na hindi tamang konteksto, nagiging madali para sa ilan na mapaniwala kahit malinaw ang footage, kapag tinanggal ang tamang konteksto, madali itong magamit upang lumikha ng mga maling kwento. Isang simpleng pagkilos na binibigyan ng ibang interpretasyon
dahil sa kakulangan ng buong kwento, dagdag pa nito. Alam niyo mga kababayan, kung titingnan natin, merong isang halimbawa niyan eh. Kung makikita nyo dati, di ba ipinakalat ng mga DDS mga kababayan na nilampasan ni First Lady Liza Marcos etong si Sara Duterte. Pinalabas na kawawa etong si Sara Duterte. So ngayon kung titingnan po natin yung video yon mga kababayan, yun po ay nakakat na. Kumbaga inhiwalay na nila yung unang parte ng video na kung saan binati ni First Lady etong si Inday Sara. At ang ipinalabas lamang po ng mga vlogger nitong si Sara Duterte, nitong mga Duterte mga kababayan, yung video na nilampasan ni First Lady etong si Sara Duterte para makakuha ng simpatya at magbukhang kawawa etong si Sara. So parang ganito rin yon. Ang ipinakita lang ng mga tao mga kababayan, especially ng mga vlogger na nagpakalat niyan para mapasama ang ating presidente mga kababayan, yun lamang pong video nung abutan. Pero hindi nila ipinaliwanag kung ano yung iniaabot at ang sinabi lang nila at ginawa nila ng kwento, nilagay nila doon white substance yung nagiging abutan dyan mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, eto daw, inabisuhan din ng PCO ang publiko na iwasan ang magkalat ng maling impormasyon dahil madali umano nitong malilinlang ang publiko. Bukod dito, sinabi rin na maging mapanuri umano sa mga impormasyon. Ipinaliwanag din ng ahensya ang tungkol sa video. Nila makikita raw na naghihintay ang sibilyan ng pagkakataon para makapag-selfie sa Pangulo at nang lapitan ito ni Marcos, doon ito iniabot ang lapilpin. Ang pag-blurred ng katotohanan, pagputol ng mga clip o pagbibigay ng impormasyon nang wala sa tamang konteksto ay nagiging mabisang paraan upang malinlang ang publiko. Huminto, mag-isip at magsaliksik, tandaan walang maloloko. Kung walang magpapaloko, tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. Yan po mga kababayan, yung sabi ng PCO. Kasi nga naman, syempre mga kababayan, ipakakalat nila yan at kukuhanin nila yung tamang pagkakataon na yan para patunayan talaga yung mga ginawa ni na Maharlika, ni na Roque, nitong sina Jonathan Morales mga kababayan para patunayan talaga na gumagamit ang ating presidente ng ipinagbabawal na bato at para pagtakpan yung lantarang pagiging maka-China nitong si Sara Duterte mga kababayan. Dahil kung makikita nyo, di ba, kalat na kalat ngayon yung video nitong si Sara Duterte kung paano niya batiin etong China mga kababayan. Samantalang nung panahon na kainitan ng issue ng West Philippines tahimik etong si Sara Duterte. So ngayon gagawa sila ng eksena, ng istorya mga kababayan para pagtakpan yung lantarang pagiging pro-China nitong si Sara Duterte. Ano po ngayon kung titingnan natin, maliwanag naman, ayan po mga kababayan yung Zoom na nilalaman ng video na ibinlard at ginawa ng ibang konteksto ng mga vlogger na nagpakalat dun sa kabila mga kababayan. Ano po, at kung makikita nyo, maliwanag naman na nakalagay dito emblem or bagong emblem ng Partido Federal ng Pilipinas mga kababayan. Ano po, at hindi po yan white substance.